Good morning mga kumarites, panibagong araw, panibagong blessing. Sabi nga ni Jowa ay magre-repack na siya ng bigas. O diba, hindi mo nga akalain at makakadalawang sako na nga po kami. Yan nga pong nanghingi sa akin ng payo kung ano nga daw po yung gagawin niya dahil hindi nga daw siya nakakatanggi pag meron nanghihiram sa kanya. At kakompetensya pa nga po niya sa negosyo yung nanghihiram sa kanya. Dahil nga ipupuhunan nga daw muna at ibabalik din naman kaagad. Hindi nga daw niya napapahiram, abay hindi nga daw siya pinapansin. Kaya pinaparamdam sa kanya na naiinis nga po yung nanghihiram sa kanya. Minsan pag wala nga daw po panghulog yung kakilala niya, abay sa kanya din nanghihiram. Yun nga lang sa part na hindi siya pinapansin pag hindi niya napapahiram, abay hindi na nga iyon maganda. Kung ako nga sa'yo, abay ipuhunan mo na lang sa bigas yung iyong pinapahiram. Kita ka pa ng walang stress. Dagdag ka pa ng mga paninda sa iyong munting tindahan. Kailangan talaga natin matuto sa mga tao na manggagamit lang. Wala lang paki kung papansinin tayo o hindi. Kung hindi ka na nga pansinin dahil hindi mo pinapahiram, hayaan mo na lang. Kung papansinin mo naman ay pansinin mo na lang din. Pero kung hahayaan mo nga siya na ganyan na nga po yung magiging trato sa'yo, ay wala ka talagang magagawa dyan. Akala niya kasi ay okay lang yung ginagawa niya sa'yo. Hindi naman kaibigan ang turing niyan sa'yo, kumarites, kung hindi ay uto-uto. O di kaya kilala ka lang dahil may kailangan siya sa'yo. Ang bili ko nga po sa bigas ay 1.3 at ang benta ko nga po dito ay 60 pesos sa isang kilo. 60 times 25 ay magiging 1.5 nga po ito. Ngayon buhunan mo na 21 pesos para doon sa ating tubo na 200. O diba meron kang tubo na 179? Ay naubos ko nga ito, kumarites, ng hindi pa nag-iisang buwan. Eh kung makakadalawang sako ako sa loob ng isang buwan, abay malaking tubo din iyon. Tapos sa susunod na bili mo ng bigas ay hindi mo na nga kailangan bumili ng plastic dahil meron ka pang ang plastic. Diba kung pinahiram ko yung 1.3 ko at wala pang magiging tubo iyon, di mo pa alam kung masisingil mo pa nga yung hinihiram mo. Kaya mas maganda na ngang magdagdag na lang ng Kaya mas maganda na lang talaga na mag-isip kung anong idadagdag sa iyong munting tindahan kaysa nga ipahiram yung pera mo. Iba naman kasi ay hindi marunong magbayad kahit nakiusap sa iyo. Pero pag oras na nga ng bayaran, abay hindi ka na nga kinakausap. Ikaw pa nga yung magiging masama dahil naniningil ka. Nanonood nga po sila ng TV dyan at yung bunso ko naman ay nakahiga nga po yan sa sahig. Yung mantika nga po na binili ko at kailangan ng i-repack ay hindi ko pa nga po yun nagagawa dahil wala pa nga po akong takalan. Nawala nga kasi yung imbudo ko at hindi ko nga po makita. Ayan, tumutulong na nga lang po ako kay Jowa habang siya nga po ay nagkikilo. Ako naman nga po ay tagatali ng plastic. Para mas mabilis na tapos ay kailangan din talagang magtulungan. O diba at saglit lang at nakatapos din naman kaagad si Jowa. Ayan, at last na nga po iyan at hindi na nga po umabot ng 1 kilo. Pas kalahating kilo nga lang yan, kumarites. Kaya hindi ko na nga po siya pinabawasan at hinayaan ko na lang, nalagpas nga po siya kalahating kilo. Balik na nga ni Jowa sa sako para mas mabilis nga po ito kuhain. Mapapabilis talaga ang pagbibigay pag ganitong nakakilo na nga po ang iyong bigas. Kahit 60 pesos nga po ang kilo niyan, abay masarap naman nga po yung bigas namin. Yung iba kasi ay hindi talaga tumitingin sa presyo basta masarap at mabango nga po yung bigas. Kaya nagtatanong nga po sila bago bumili kung ano nga daw po brand ng bigas na aking binibenta. Sakto naman nga po nakatapos na kaming mag-pack, ayan, at nag-umpisa na naman nga pong may bumibili. Ang bilis talaga ng araw at talaga namang malapit na tayong magkatapusan. Ilang buwan na lang talaga at magpapasko na. Lapit na nga rin po yung birthday ko at September nga rin po ako. Kaya ang sabi ko nga kay Jowa ay gawin niya na nga yung aking pinapagawa. Dahil gusto ko nga pong magdagdag ng iba pang paninda kaya lang wala nga po kaming paglalagyan. Yung iba ko nga mga pinamili ay nasa karton lang at hindi ko nga po na-display dahil wala na nga pong paglagyan. Ito lang talaga yung mahirap pag maliit nga po yung ating space. Pero meron na nga po akong naisip na ipagawa kay Jowa kaya lang wala pa nga po siyang time. Mag-aantay nga po ako kung kailan nga po siya magkaroon ng oras. Abay kahit umuulan-ulan nga, kumarites, kahit papaano ay meron pa rin tayong mga nagiging customer. Kaya naman talaga mapapa-thank you Lord na lang tayo sa mga nagiging customer natin. Lalo na doon sa mga suki ko na dito nga po talaga bumibili sa aking munting tindahan. Luto nga lang din po ako ng ulam na ampalaya para nga po sa aming uulamin. Use oil na nga po yung aking ginamit dyan at ginisa ko nga lang po yung bawang at sibuyas. Para hindi na nga po madagdagan yung hugasan ko kaya dyan na nga rin po ako nagluto. Lalagay nga lang po ako ng 5 itlog para naman masarap. Kumakain ba yung mga anak ko ng gulay, abay wala naman silang choice. Dahil hindi ko nga po sila sinanay na mamimili nga po sila ng ulam. Kung ano nga po ang nakahain, ayun nga po yung uulamin nila. Kaya kung ano lang yung kaya naming bilhin ay wala naman nga po silang reklamo. Lagi ko nga pinapaliwanag sa kanila na ang mahalaga nga po ay meron kaming ulam. Kaya wala nga po silang karapatang mamili. So ayan, at ginisa ko nga po yung ampalaya dyan at tinimplahan ko na nga rin po iyan ng magic sarap. Lagay na nga rin po ako ng asin. Tinakpan ko nga lang po yan, kumarites, para mas mabilis nga pong maluto.
Buti na lang talaga at nagkasya naman nga po dito yung ampalaya na aking niluluto. Nilagay ko na nga rin po yung itlog at talaga namang namiss ko mag-ulam ng ampalaya. Mabilis lang naman ito maluto, kumarites, kaya ayan, luto na nga rin po iyan. So ayun lang naman, kumarites, salamat sa panonood, follow for more, God bless us, at sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.